if babalikan natin yung discussion natin sa mga ibang videos natin or even sa book ko, hindi gusto ng Diyos na pinaghihirapan mo ng sobra-sobra yung mga bagay-bagay kapalit na yung mga importanteng bagay din. Kagaya na lang ng sinasabi ko na yayaman ka sana pero sila naman yung family mo, or even nakagain ka naman sana ng wealth pero ang kapalit naman nun is yung health mo. Remember kung bakit dumating si Jesus dito sa mundong to, for us to give us that kind of life, the life in abundance. Yung abundant life na hindi mo kailangang i-sacrifice yung family mo, yung health mo, or even yung peace of mind mo. Because aanhin mo yung mga gandong bagay, di ba? Tandaan nyo na yung buhay natin is hindi lang about sa pera. There is way more better than that Jesus is offering us. Grabe guys, kung kapag inaalala ko lang yung mga times na yun na ganun pa yung mindset ko, sobrang ingay ng isip ko at sobrang gulo ng isip. Lalong-lalo na yung mga times na kapag 2 to 4 hours lang yung tulog mo, i-glorify nila ito. Parang sinasabi nila na, oh, you did a good job. Ang galing mo naman. Hindi ka natulog. Grabe, ang galing-galing mo. Parang they're glorifying that. Kapag kulang ang tulog mo, parang you are like a hero, di ba? But the truth is, paano siya, how can you be such a hero if you are grinding that much hours, pero end up is ang dami mong bagay na nasasakit. Kagaya na lang ng family mo or yung anak mo, friends mo, and especially yung kalusugan mo, di ba? Merong kasabihan, di ba, yung anak mo is minsan lang yan, 2 years old or 1 year old, minsan lang yan bata.